at namuhay na siya sa lansangan at naging exit point niya nga po yung pag-inom ng alak at paggamit ng droga sa kalaunan. Pero ito po, meron pang mas malalim dyan, mga ka-business. Merong nakapagsabi sa akin, hindi ko muna po sasabihin sa inyo kasi gusto ko muna ng proof. Pero kung sakali man po na kinakailangan na, ay i-document ko ito. Kasi po, mga ka-business naming minamahal, para sa akin, si Bong ay anong palagay niyo naman sa akin, mga ka-business? Ganun ang uri ng aking pagkatao. Yung taong kinasangkapan ng Diyos. Diba? Bagaman, ganun kalupit. At hindi madali. Ganun kahirap. Ang naging mission ko dyan kay Bong. Mananatili ang katotohanan na marami pa rin mga mabubuting bagay na naidulot ang isang Kuya Bong sa kabuuan ng ka-business family. At hindi kayang limutin yon ng inyong abang lingkod ng ganun-ganun na lang. Business, pasensya na po kayo, medyo pagod pa pero kailangan ko pong gawin itong vlog na ito para matugunan yung mga tanong ng ating mga mahal na viewers. Ayun bago ang lahat po ay mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-business po naming minamahal. At nandito si Estong, siyempre si Boss Waki, si Kahimas, Pelito, Ate Vera at si Borno. At yung iba po nating mga agwang at saka mga M's ay nagpaalam na po, umuwi na at pagod din. Si Mama ka-business ay masakit ang ulo. Kami po kasi ay galing sa pakikipaglibing. Nakipaglibing po kami sa pamilya na naulila noong tatay ni Jal. Yan. So may Valenzuela ba yun? Valenzuela? Valenzuela po. Ang ganda ng cemetery, ano? Memorial Park. Memorial Park. Pang mayaman, ano? Opo. So anyway, mga ka-business namin minamahal, siyempre natural, hindi may iwasan na malungkot, lalo na kanina, yung mga tagpuron at sobrang saludo lang ako kay Boss Dave. Boss Dave, gusto kong iparating sa iyo yung aking paghanga. Bilang ako ay tatay mo, mahanga ako sa iyo anak dahil sa napakagiting mo. Pinakita mo yung isang matatag. At ika nga ay compose sa kabila ng andun yung katotohanan na siyempre hindi mo iwasan masaktan dahil magiging biyanan niya yun diba? Pero Boss Dave, sa pag-aasikaso sa pamilya ng iyong kasintahan na sobrang proud kami sa iyo ni Mama. Lahat kami, ang buong ka-business family, hindi pa po umuwi yun. Umuwi lang rito para kumuha ng damit tsaka maligo, gano'n. Kaya medyo bumagsak yung katawan ng anak ko, gano'n din si Jal. At least, ayan, nakaraos na rin. At sabi ko nga po ay bumawi ng tulog, pahinga, at saka syempre ng kain. At once again po, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya po ni Jal. Yan, condolence po. So ngayon po mga ka-business naming minamahal, yung binabanggit ko po sa inyo na kailangan kong may sagawa itong vlog na ito dahil nga po sa napakarami na natin mga ka-business na maya't maya na yung nag-message sa Messenger at nagtatanong nga po patungkol kay Bong. So yun minabuti ko po
na magsalita na at sabihin sa inyo kung ano yung aking pinakapasya. Ano po patungkol dito kay Kuya Bong. So yun po mga kabisnes namin minamahal. Pasensya na kayo ha, mga kabisnes, kasi po siyempre hindi naman may alis bilang tao lang tayo eh. Siyempre nalungkot din, nabigla sa mga pangyayari at nandun yung siyempre kirot sa damdamin. Hindi naman kasi biro-biro din eh, di ba? Dahil sa halos mahigit 4 na buwan na tuloy-tuloy siyang nandito sa bahay po at nakita natin yung talagang mga pagbabago, improvement sa kanyang gawi, kilos, pananalita, maging sa kanyang mga pananaw, no? May napansin ako ron na talagang nag-improve. Kanya lang, sa isang hindi naasahang pagkakataon, bigla-bigla na lang ay umalis o lumayas at nagkataon pa nga po at nandito yung kanyang kasintahan na si Jinky. So syempre, kami na tumatayong mga magulang ay labis-labis yung aming pagkapahiya. Pasensya na po kayo, lalo na kay Jinky at sa mga kamag-anakan ni Jinky. Dahil kahit papaano po ay nakausap na rin namin, na rin po namin sila sa sa pamamagitan ng Messenger. Yan. At okay na eh. Andun na yung mga plano. Tapos biglang ganun ang naging gawin ng ating Kuya Bong. So, inisip-isip ko lang, paano kaya ito? Paano magpapaliwanag? Kasi napag-usapan na nga yung pagpunta ron sa summer, di ba? Nakagip na yun sa ating mga vlog. Mga ka-business, with due respect po, gusto ko lang pong maging malinaw sa lahat na si Jinky at si Bong ay hindi po natin nireto yan, no? Meron kasi mga nagkokomento na reto kasi kayo ng reto kay Bong kung kaninong babae. Hindi po namin nireto yan, mga ka-business. Usa po yan sila na nagkita at nung nagkita sila roon ni Bong nung kami ay nagbablog kila Sandra ay yun nga po ang naging gawin ni Kuya Bong na parang napakasigla at sabi ko nga roon sa vlog na yun ay parang tinamaan ng kidlat na hindi mapakali. At syempre ako bilang kuya nagtanong ako. So yun ang binulalas niya sa akin. Ganda, ganda. Ayan. So, siyempre, pagka ganun ang kanyang naging sinasabi, bilang kuya, at hangad naman natin para parehas na siya ay mapabuti at magkaroon nga na sariling pamilya, edi minabuti ko na kausapin yung babae si Jinky, no? Hindi yung irereto. Kasi sila yung nag-uusap eh. Meron na silang conversation noon pa na hindi ko pa kilala yan si Jinky. Tapos nung nakita ko nga first time si Jinky nung nag-vlog kami kila Sandra ay meron na rin silang naging pag-uusap o yung bang interaction sa isa't isa nung ako ay nag-aantay sa van kasi hindi ako bumaba nun eh. Pinatingnan ko muna sa kanila kung nandiyadyaan yung tatay kasi ang pinakapakay namin noon yung tatay ni Sandra dahil gagawa nga ng kasunduan, no? So kung wala yung tatay, di sabi ko kako useless din, puntahan nyo muna. So ibig sabihin mga ilang minuto ay meron silang pag-uusap noon na siyempre hindi yung naka-vlog, di ba? Sa maliit sabi, meron ng kapalagayan ng loob ang isa't isa sa kanila. At na-develop na lang po yun nung tinanong ko si Jinky. Narilito ko na. Kung wala naman po siguro masama, di ba? Na kung pwede bang maligaw si Bong sa kanya. Dahil nga sa sinabi sa akin ni Bong, ng ganda. Ibig sabihin, gusto niya si Jinky, no? Oo, hindi yung nireto
na hindi naman muna nagkakita o nagkausap man lang. No? So, ayun, at syempre, bahagi na rin yun ng pagbibigay galang doon sa babae dahil baka mamaya merong kasintahan o hindi kaya baka merong asawa o meron ng responsibilidad. So, sa malit sabi, ay wala naman. At ayun, sumunod yung mga vlog natin, may konting mga alingus-ngus at awa ng Diyos naman ay naayos din po yun. Ngayon ay sa isang kisap mata. Kung kailan sinagot, wala pang 24 oras, biglang iniwan, lumayas si Bong. At maraming mga haka-haka ang naging dahilan daw ng pag-alis ni Bong ay dahil sa sinabi ni Vera kay Bong, yung pagpapaalala. Pakiwari naman ng iba ay sinermo na ni Ate Vera si Bong. Pero nireview ko po yung CCTV, mga ka-business, ako na po nagsasabi sa inyo, kahit na isama natin yung video sa CCTV, malumanay po ang pagsasalita ni Ate Vera, mababa yung tono ng kanyang pagpapaalala kay Kuya Bong. At maliban doon ay bagaman malumanay, pero andoon yung pagpapaalam kay Bong na mali yung ganong gawi, no? Dahil nga si Budang ay hindi naman sila kapalagayang loob eh. Pasintabi po sa inyo. Dahil wala naman pong mga pagkakataon na nagkakaroon ng interaction yun si Budang at saka si Bong. Maliban na lang kung mayroong mga okasyon. Ano po? At talagang hindi sanay si Budang na bibiruin siya ng isang Kuya Bong at alam naman natin lahat na meron sa nakaraan pa na bahagi yon o dahilan yon kaya may ganoong pag-iingat, no? Si Budang at saka tayo lahat, kabuuan ng ka-business family. Hindi dahil sa wala tayong tiwala, hindi nag-iingat lang tayo, no? So, magkaibang aspeto po yun. Ngayon po, meron din mga haka-haka at mga nagiging opinion ng ating mga mahal na viewers na kasi nabanggit dun sa mga vlog na sumunod kasi nag-imbestiga ako Nag-imbestiga ako. Ano bang nangyari kay Jinky? Kasi maliban doon kay Ate Vera at kay Bong na naging interaction nila, sa lahat ay wala na eh. Wala na. So, syempre, walang iba kundi si Jinky. So, nag-imbestiga ako ng bahagya. Nagtanong-tanong ba? Para hindi ako magkamali ng sasabihin ko sa inyo. At yun nga po, lumabas na merong parang paulit-ulit na sinasabi si Bong kay Jinky hanggang sa itong si Jinky ay medyo napita. At yung bang sinaway si Bong na merong diin, no? Yung kanyang paraan ng pagsaway na ano ba, Bong? No? So anyway, para sa akin, hindi naman big deal yun. Normal naman yun. Diba? Kasi magkasintahan na sila eh. Diba? At patungkol dun sa pagtatakal ni Jinky ng dami ng kanin na kakainin ni Bong, ay para sa akin din ay pasok din sa banga yun dahil may karapatan na rin si Jinky. Dahil magkasintahan na nga sila. So siguro magkakatalo na lang yun kung paano i-absorb ni Bong yun, no? Tatanggapin niya yung ganong aktwasyon naman ni Jinky. May mga nagsasabi na baka nabigla. Hindi natin alam, si Bong ang makakasagot po noon. Pero posible yun, no? At maliban doon sa mga pangyayari na yon, ay wala nang iba. At paglipas, tinignan ko sa CCTV, pumunta siya sa kwarto, andun si Jinky, nagbibihis yata. Tapos medyo naririnig ko, doon ka muna. Siguro nga dahil siya nagbibihis. Ano po? Tapos meron pang mga
komento na baka si Bong ay nagre-request ng Jerjer kay Jinky at hindi pinagbigyan kaya nagtampo. Alam niyo yung Jerjer mga ka-business, yung bang maka-score, yung yung pakipagtalik, no? Kasi yung opinion kasi ng ating ibang mga viewers dahil nangyari sa nakaraan. Baka mamaya inaasahan din ni Bong yun at hindi naman po pwede kay Jinky. So may mga ganong isipan, opinion, o haka-haka. Pero para sa akin po ay wala. Wala pong ganong pagnanasa si Bong kay Jinky, pag-request, wala po. At batay sa aking nakikitang gawin ni Bong at yung antas ng kanyang kaisipan nitong mga huling araw at siya pa nga ang meticuloso doon sa damit na mayroong di ba? Sleep. Tinatakpan niya. Ibig sabihin, ayaw niya nang nakikita yung legs ni Jinky ng iba. Ayaw niya revealing na mga damit. Oo. At yes, sleep. So, para sa akin po ay andun yung paggalang niya kay Jinky. At alam kong si Kuya Bong ay iba na rin kumpara doon sa dati niyang mga naging karelasyon batay sa pagtrato. No? Sa pagtrato at pag-handle. So ngayon, ano ang naging dahilan sa business? Bakit biglang lumaya si Bong? Hanggang ngayon mga ka-business, hindi po ako pwedeng magbigay sa inyo ng mga dahilan. Sa dahilan na tanging si Kuya Bong ang makakasagot niyan. Kalalabisan naman po kung mag-jump into conclusion tayo tapos mali. Di po ba? Yari, pati hari. Di ba? So ngayon po, ganito. Maaaring itanong niyo po, ka-business, anong desisyon mo kay Bong? Bibitawan mo na ba? Mga ka-business naming minamahal, wala sa ugali kong sumusuko po eh. At isa pa, hindi po ako maayaw eh. Maaaring may pagkakataon lang na minsan ay medyo mapapadapa ka ng kaunti pero tatayo ka pa rin, mabangon ka pa rin. Ibig ko pong sabihin mga ka-business ay habang buhay ako ay hindi ko po kayang pabayaan si Bong. Tapatan ko tayo mula sa puso ko yan. At kung anuman ang sa mga kasama ko rito sa aking pamilya, sa ka-business family, mula sa aking may bahay, sa mga anak ko, ay inirespeto ko yung kanilang mga opinion at damdamin. Itong sinasabi ko ay ganang sa akin. Ano po? At may karapatan naman ako magdesisyon ng ganito eh. Di po ba? Mga ka-business. So yun po, sana naging malinaw po yan. Hanggat buhay ako, hindi ko po kayang pabayaan si Bong at hindi ko po siya kayang tiisin. Totoo yun eh. Kasi ayoko rin naman maging sinungaling. Pagka dumating dito yan at kuya, pusa, tunaw na. Tunaw ng puso ko ron. Hindi ko kayang tiisin yun. Alam ko yun sa sarili ko. No? Ayaw kong magpaka-ipokrito. Ngayon, baka iniisip niya kaya ayaw mong bitawan niya ka-business sa kabila na napakaraming problema, kahiyan ang binigay sa inyo. Nandun na tayo mga ka-business. Kaya lang buhay pa tayo eh. Habang may buhay, may pag-asa, di ba? Ako. Walang imposible. Malay mo, last minute, biglang sureball na. O, di ba? Last seconds, di ba? Hanggat may hininga. Bakit? Ang palagay niyo naman sa akin, mga ka-business, ganun ang uri ng aking pagkatao. Yung taong kinasangkapan ng Diyos, diba? Bagaman, ganun kalupit. At hindi madali, ganun kahirap.
ang naging mission ko dyan kay Bong, mananatili ang katotohanan na marami pa rin mga mabubuting bagay na naidulot ang isang Kuya Bong sa kabuuan ng ka-business family. At hindi kayang limutin yon ng inyong abang lingkod ng ganon-ganon na lang. Ano po? Pasensya na po kayo. Tanong, maaaring nasa isip ng ating mga mahal na viewers, hindi mo pala pababayaan, hindi mo pala bibitawan, bakit hindi kayo umaaksyon? Saan banda na hindi kami umaaksyon? Naghahanap po kami, mga ka-business. Kanya lang, andun yung katotohanan na ang taong ayaw magpakita, lalo pa nga teritoryo nyo yan dyan, alam niya mga lungga-lungga, pasikot-sikot dyan, lusot-lusutan, ay talagang siya ang nagbabantay sa mga naghahanap. Kaya hindi mo siya makikita. Hayaan muna natin, palipasin muna natin ang ilang mga panahon. Ang importante, ipanatag natin yung damdamin natin doon sa mga nag-aalala kay Kuya Bong, na si Kuya Bong ay nasa mabuting kalagayan sa aspetong lugar niya po yun. No? Lugar niya yun. At ngayon pa ba tayo mag-aalala kay Kuya Bong sa bagay na pambihira, pandemics nga eh. Diba? Ibig kong sabihin, oo, tama yun, mag-ingat. At hindi naman naalis sa akin yung ika nga ay pag-aalala. Ibig bang sabihin, mas dakila pa kayo sa akin pagdating sa pag-aalala kay Kuya Bong? Di ho ba, mga kabis, sagutin nyo nga po ako? Diba? Boss, meron kasing nag-comment doon sa platong huli na concern sila na baka napaano si Bong, baka may mangyaring masama sa kanya, baka dinukot daw, baka pinidnap daw. Ay, bakit ito hindi pulis? Meron mga ganun katanungan. Sige, paliwanag natin. Ganito po mga kabis. Salamat po Salamat po sa inyong concern. Salamat po sa inyong pag-alala o pag-aalala. Mga ka-business, wala pong ganong senaryo. Tama. At hindi po pwedeng magkaganoon, mag-police blatter, yung mga ganong komento. Bakit? Ba't mo ipapa-police blatter? Nandun nga siya sa kanyang, di ba? Kumbaga yung buong Sampaguita at saka doon niya yan ang pamamahay ni Bong. Yan ang kanya. At pagdating po doon sa police blatter na para lumabas na siya, posible pupersahin, no? Sa pamamagitan ng may kasama kang pulis, hindi kaya barangay, tanong. Pagsasalita mo kaya ng katotohanan yung si Bong? Di ba? Hindi imik yun, mga ka-business. Kilala ko yun. Hindi mo makukuha ang totoo at tamang impormasyon doon kapag ganoon ang paraan. Ano po? Baka nga sasabihin na siya, okay lang ako yan. Okay lang ako yan. Diba? Okay lang ako yan. Okay lang ako. Okay lang naman ako eh. Uwi na lang ako. Diba? Hindi magsasalita yun. Patungkol doon sa itatanong natin na, Bong, bakit ka biglang umalis? Sino ang naging dahilan? At ano ang naging dahilan? Diba? Sa ngayon po mga ka-business ay hayaan muna natin si Bong. May nabasa akong komento roon na nagsasabi na bigyan ng space. Bigyan ng space. Ngayon, tungkol naman sa sayang naman ka-business, tuloy-tuloy na 4 na buwan na sana na walang alak, walang droga, at malinis, at improve na, nag-church na. Sobrang nakakalungkot talaga yun ang iniiyak namin yung mga ka-business. Lalo na yung pag naalala ko yung patungkol sa pag-church. Kasi nagpupusa na yun. Kanya lang, mga ka-business, para sa akin, ganito natin tingnan at basahin yung sitwasyon at mga pangyayari. Meron pang kailangan
na dapat ay maisagawa o hindi kaya ay maunawaan o ma-realize natin. Ganon din naman sa panig ni Bong at sa kapahintulutan ng ating mahal na Panginoon po, mga ka-business. Yun ang aking ibig sabihin. Ang importante, kumikilos tayo, hindi tayo nagpapabaya, wala tayong sinasayang na sandali, at tuloy-tuloy yung ating paghingi ng awa at tulong sa ating mahal na Panginoon. Kasi kung sa ganang sarili lang natin talaga, ako aminado ako, mission impossible ito. Bong. At marami pang aspeto. Sa totoo lang mga ka-business ito meron pang isang bagay na kailangan nyo rin malaman. At maaring ang ilan sa inyo ay medyo nakakapana ito tungkol sa pagkatao ni Kuya Bong. Kasi kung bakit ko binanggit yan, dahil kailangan natin kasi matiyak kung sino ba talaga siya at kung ano ba talaga ang dahilan ba't siya nagkaganyan. Ang alam lang kasi natin ay namatay ang mga magulang at pagkatapos siya ay napabayaan na at mga kamag-anakan ay hindi na rin inasikaso, no? Yun ang ating pagkakaalam at namuhay na siya sa lansangan at naging exit point niya nga po yung pag-inom ng alak at paggamit ng droga sa kalaunan. Pero ito po, meron pang mas malalim dyan, mga ka-business. Napansin ko roon, ito baka sabihin nyo chismis pero ito may pruweba naman May pruweba naman. Huwag niyo ipagkamali, huwag kayo magdaramdam po sa akin mga ka-business. Kasi gusto ko pong matulungan nyo rin ako sa bagay na ito, na ibig kong sabihin ay makapag-komento kayo batay sa totoo na sitwasyon at mga pangyayari na hindi nakukunan ng camera. Okay? Ano po? Ano yon? Naalala nyo, di ba nagkaroon tayo ng problema kay Bong tungkol dun sa mga pasintabi sa'yo, anak sa lahat ng kababaihan, yung kay mama, pasintabi sa'yo. Underwear ni Budang. Naalala nyo yun, di ba? So yun, totoong nangyari yun, di ba? At ngayon, merong nakapagsabi sa akin, hindi ko muna po sasabihin sa inyo kasi gusto ko muna ng proof. Pero kung sakali man po na pinakailangan na, ay i-document ko ito. I-document ko po ito, mga ka-business. Kasi para hindi tayo umaasinta sa hindi naman pala yun ang dapat nating asintahin. Oo. Target. Oo. Target natin, mali pa lang. Mali pa lang. Diba? Nag-gets nyo ako? Oo. Kasi po, mga ka-business namin minamahal, para sa akin, si Bong ay walang problema sa pag-iisip. Yun. Wala po. Tama. Sa aspetong hindi niya alam yung mga bagay-bagay. Pero kung problema sa pag-iisip na medyo lalaliman mo pa, baka maaari, hindi ako sure. Kailangan natin ng eksperto doon. Di ba? No? Bakit ganun ang gawin niya? Sinasadya niya po. Sinasadya niya. Sinasadya niya. Pagka malalagay siya sa isang sitwasyon at pagkakataon na malalagay siya sa alanganin, hindi kaya ay mapapasubo siya, hindi kaya ay siya ang magiging, no? Ikaw ay katulad niya, may nagawa siyang mali at alam niyang sisingilin siya, halimbawa, hindi kaya usigin siya, hindi kaya ay questionin siya. Yun. Pumupladge niya po yun, mga ka-business, yung astang gano'n. Sino naka-observe? Ate Vera. Kasi sa Ate Vera, ang naging best friend ni Kuya Bong dito sa business family.
maraming sinasabi si Kuya Bong kay Ate Vera na hindi nababanggit ni Kuya Bong kahit kanino. Saka hindi po siya ganun. Hindi siya yung parang isip bata. Yes, Yes. no. Tama. No. Diretso po. Yes. So, ayun po mga ka-business, pag-pray lang natin. At basta ito magkaintindihan po tayo. Ako, at ang buo kong makakaya, ano po, o hindi kaya sa abot ng aking makakaya, mga ka-business, ay gagawin ko po lahat para sa ikabubuti ni Bong. At sa mga nakaraan ay nakita nyo naman dulang gumastos tayo, walang problema kung kinakailangan. At ang importante ay meron bang ma-accomplish na mission. Diba? Doon pa lang masaya na ako. Mapabuti si Kuya Bong. Masaya na, baka hindi na ako mag-vlog. Pagka okay na si Kuya Bong. Oh, hindi nga sa totoo lang. Siguro po, dala na rin ng mga naranasan. Dala na rin ng mga, yung bang, siyempre, hindi naman tayo, human being tayo Diba no? At meron tayong iba't ibang antas ng tinatawag na tolerance. Ano po, mga ka-business sa mga bagay-bagay. Pero, ayaw ko naman po magsalita ng tapos. Pero ang gusto ko lang talaga ay matapos ko tong mission ko kay Bong. Ano po? At tulungan niyo ako mga ka-business, please. At wala akong magagawa kung wala kayo. Higit sa lahat ang ating Panginoon Diyos. At siyempre, malilimitahan yung aking kakayanan, yung aking resources. Pagka wala kayo, mga ka-business naming minamahal. So po sana naging malinaw. May gustong i-share ang bawat isa bago natin tapusin ito. Ako po sana. Sige, Ate Gusto Vera. ko lang kung anuhin yung ibang mga comment po na baka raw po napahiya si Bong kasi pinaya ko raw po siya sa maharap ng kasama na. Ay, wala pong ibang tao. Si Ate Vera lang po at saka siya ang nag-uusap at saka si Dindin Opo. na nakaupo sa gawiroon. Wala pong iba. Wala ron si Jinky. Wala po. Wala po si Jinky sa pagkakataon na yan, mga ka-business. Ate Vera, si Bong, tapos si Dindin na sa bandang dulo ng lamesa. Kasi dito sila banda po Usap dyan. Yun po. Ganun po kasi kami mag-usap ni Kuya Bong mga ka-business. Yung kumbaga pag may problema po siya, lalapitan niya ako na walang makakarinig. Ganun po kami. Kaya hindi ko po siya kinakausap ng ganun sa maraming tao. Yes. Alam mo kung bakit, Ate Vera? Nakikita mo kasi normal siya. Diba, no? Kasi po pag kinausap ko po siya dun sa kunwari anak ni Kuya Esto, Yes. Mag-iiba galaw niya. ano po, na bata-bata po siya. Yung Yun po. Opo. Exactly. Kaya nag-usap po kami nung kami lang nilito o ako. Kaya siguro in-joke na rin ng langit na magkaroon tayo ng CCTV. Ang dami kong na-observe. At talaga, nag-o-open kayo sa isa't isa ni Kuya Bong. Opo, laki naman po. Kahit kayo dito po nag-open. Okay. Yung sa akin naman, boss, Sige. yung huling episode, yung nag-uusap kami doon sa loob ng bahay doon sa Pogo, doon ko na-realize na si Bong ay nasa katinuan ng pag-iisip. Kasi yung mga sagot niya doon sa tanong ko, eksakto, wala kang makikita, wala kang makikita na may depekto sa pag-iisip. Kung mapapanood nyo, nandun yun mapapansin nyo yun. At saka, may isa pa akong napapansin, boss doon din sa, napapangalam nyo, doon din sa video na yun, magkasama tayo kahimas, naalala mo, tinatanong ko sana saan ang nanay niya. Diba? Magsabi niya, ang nanay niya sa probinsya. Tapos may iba pa siyang nanay. So, ibig sabihin, yun ang hindi na, ay, magalinaw mo ba yun, boss? Paano, sir? Yung, may nanay siya dito na pinakikilala niya dito, di ba? Metro. Tapos may nanay pa siya doon sa probinsya. So, kung ako magkukonklusyon, si Bong, nanggaling sa probinsya, napunta ng Maynila,
dito sa lumaki at may umampon sa kanya at yun yung pinapakilala ng nanay niya. Pero may original siyang nanay. Conclusion ko lang yun Yes, na. di, Ayun, ano, ayun. totoo yun, boss. Kasi Ayun. ampun siya eh. Oo. Ampun si Bong boss. Kaya, totoo talaga na meron siya talagang tunay na mga magulang. At siya, inampun nung taga rito. Oo, yung may kaya. Oo. At dahil nga sa hindi magkaanak. Yun. At batay na rin doon sa mga kapitbahay na nakausap natin manggagamot ay si Bong, anak ng parang ano ba tamang termino? Babae nung tatay niya, Okay. nung umampon. So, ibig sabihin, buhay yun. Yung nanay niya. Malamang. So, isa pa yan. Sa Gawin Bicol, ano? Gawin Bicol po, mga business. Gawin Mga Bicol. iskandor? Iskandor yung apelido niya? Hindi, apelyido na yan ng ano, nag-umampon. Okay. Pero parang ganon, mga ka-business ano. At doon naman sa mga nag-alala kay Bong, ikampante nyo lang yung sarili nyo. Okay, masyadong mabahala. At lilitaw ko yan si Bong sa tamang panahon. Antayin na lang natin yung panahon at pagkakataon at ang tamang oras ang magsasabi sa atin. At sa ngayon po, mga ka-business, uulitin ko po ay gawin natin yung mga bagay-bagay na dapat nating harapin sa araw-araw natin na dapat asikasuhin. At ipag-pray natin si Bong na walang mangyaring masama, malayo sa anumang uri ng mga disgrasya at kapahamakan. Ayun. At kung ang inyong concern naman, kawawa naman si Bong kasi mababasa yung saan matutulog yon, doon po siya masaya. Huwag nating lukuhin ang mga sarili natin dahil doon siya komportable, alam niya ang kanyang ginagawa at masaya siya roon. Priceless para kay Kuya Bong yon, yung makakagalaw siya sa gusto niya. Opo. At walang dapat ipag-alala kasi sabi niya nga, teritoryo ko to kuya eh. Alam niya. At hindi po yun magugutom mga ka-business. Ako na po nagsasabi sa inyo. Sweetik yung si Bong. Marunong pa yun sa matching pagdating sa mga ganyan. At alam kong naintindihan niyo po ako. So ngayon, hayaan nating lumabas na siya, magpakita na siya. At doon natin kausap. Yung ibig sabihin, kahit paano, payapa na rin yung damdamin niya. Na hindi yung katulad ngayon, alam niyang hinahanap siya. Baka mamaya, pagkamalan pa tayo, naku, galit yata sa akin si kuya kasi ba't ganun, hinahanap talaga ako. Diba, no? Pwede lalo nga naman magtatatago yun. Kaya natin makita niya rin sa vlog na okay na Bong, pagka ito napanood mo na, wala kang dapat alalahanin ha kay kuya at walang galit sa'yo rito sa ka-business sa family. Walang galit at wala ka namang ginawa kasing mali at masama kaya walang dahilan para magalit kami sa iyo. At uulitin ko, na-review ko ulit yung CCTV nung sinwipe mo yung cellphone ni Budang ay purely joke. Nagpapansin ka lang kay Budang. At nagkagulatan lang kayong dalawa kasi pag ganun ni Budang, andyan yung mukha ni Bo. O, di ba? Parang sila nagulat. O, tapos umupo na rin si Budang. No? At anytime, bukas ang aking pamamahay, Bong. Welcome ka rito. At anumang oras, gusto mong matulog ulit doon sa kwarto mo, wala namang ibang natutulog doon, ay pwede. Bukas ang aming pamamahay, ang ka-business house sa iyo, Bong. Wala kang dapat alalahanin. It's a matter of hanggang kailan ka dyan mag-i-enjoy. Ganun lang yon, no? Mga ka-business namin minamahal. At kung sakali po na si Bong ay makausap ko na ng personal at maayos,
ay malalaman nyo rin po lahat kung ano yung rason niya. Yun ang pangunahin na itatanong, no? At huwag muna kayong isip ng anumang spekulasyon, mga ka-business, na ito nga baka mamaya ay at least na makatulong, ay makasama pa sa sitwasyon. Dahil siyempre mababasa yan ng mga kinaukulan at ma-misinterpret yan. Bakit ko nasabi yon? Sigurado ka ba na hindi marunong magbasa si Bong? Grade 6 ang inabot niya, nakuhanan nga namin ng birth certificate at saka national ID. Diba? Saka, yun din po napansin ko yan. Kahit hindi man ika nga ay baluarte niya yung mapupuntahan niya o makalagyan niya, kaya nang diskartehan niya sa sarili. Marunong si Bong. Si Bong po kasi ay hindi siya aanga-anga. Sa madaling salita, marunong siya sa galawan. Dito sa tawag ba nito? Sa lipunan. Ano po, marunong siya riyan. Hindi mo siya, ika nga mapaglalamangan, asa ka po. Tagtatawanan ka lang doon, gusto mo siyang isahan. Wala po yun. Tingin mo lang anga-anga. Pero hindi na tunay na. So yun po mga ka-business naming minamahal, wag niyo pong ipagkamaliha. Kasi gusto kong matumpok talaga kung ano yun. Kasi ang hirap din po sa parte ko na para kung target ng target na hindi naman pala, kumbaga nakailang bullseye na ako. Pero bakit hindi Tumatama. ika nga yung resulta ay hindi ayon dun sa inaasahan natin. Iba pala, bandang baba pala ng konti siguro, no? Oo, no? Sabi nga, hindi naman lahat ng butas pasak. No? Hindi lahat ng butas papasakan mo. Oo naman. Iba-iba kasi ang butas Tiga ba't ba napunta ro? Alam mo kayo dito. Seryoso na po, seryoso na po. Wala na? Ikaw, no? Wala naman niya. Ha? Wala naman sa akin. Ang ano ko lang sa kanya, pagka yung nakipagduran niya sa akin, may pating seryoso siya, may pating hindi. Inaanapansin ko sa akin. Kaya pagka nagkataon, may awa ang Diyos dito, matutukoy na natin at tiyak na magiging tama yung ating mga hakbang o aksyon para sa ikabubuti niya. Diba? Ayun, mga business. Ayun, yun lang po. So, ito. Okay lang po. Tagal-tagal mag-upo niyo, wala kang persibihin. So po mga ka-business, salamat po. At pasensya na kayo, ngayon lang din po ako nakagawa ng vlog patungkol sa bagay na yan. Kasi, yun na nga, basta salamat po, I love you all. At mag-iingat po kayo palagi, mga ka-business. Kailangan po supportan nyo po, please, ang pag-pray ninyo. Sa lahat ng nagmamahal kay Kuya Bong, please po, mga ka-business, pag-pray natin. At yung patungkol kay Jinky, at saka yung sa kanilang dalawa, sa susunod na vlog naman po mga ka-business para may content ako. Pakitain niyo naman ako kahit content. No? Kaya baka mamaya, bumili tayo ng mga kailangan ni Bong. Hindi natin alam. No? God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira! Bira ba rin? Banat! Ingat dyan, Bong. Ingat lang, ha? Ingat lang, Bong. Ingat ka, Bong. Ingat.
Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.